Ngayon ay ang aming day 3. So, pupunta kami ng Nara para makipag-mingle with the deers. Okay ka ba doon? Okay, so punta na kami ng Nara. Sakay kaming train. Ayun, so pagbaba mo ng Nara Station, so ang dami niyang kainan. So hilera talaga siya ng maraming kainan. So meron kaming nakitang kainan is sushi, taas yung rating niya. So hinanap namin siya. Medyo mahirap siya mahanap. Kasi parang marami silang tabi-tabi. Nasa loob ng isang area, no? Sa pinakadulong-dulo pala siya. Medyo tago siya, mahirap siya makita. Pero it's a hidden gem. Hidden gem, tama kasi sarap. Very nice. Here at the Ace Sushi. So, kain din na kami. This is yan. Alam ko nakafocus siya, pero masarap siya. Oh my! Okay. So yan, tapos namin kumain dun sa sushi restaurant. Sobrang sarap niya. Ace Sushi, no? Sobrang sarap niya. Ang galing nung nagsiserve, no? Kasi yung restaurant niya, siya lang yung tao doon. Pero super personalized. Diba? Gustuhan mo? Super. Tapos sobrang daming pumipila. Oo. Pero pinapalis na niya. Oo, hindi niya na tinatanggap kasi super personalized nga. So balik na lang daw sila. So parang 7 seats lang yung andun. Tapos pagkalagpas 7 na, sabihin niya, come back after 1 hour or after 30 minutes. Oo. Tapos sinasabi niya parati na take your time, parang gano'n, no? Enjoy your meal, parang gano'n. So talagang gusto niyang ma-experience mo yung sarap. Masarap siya. Alagaan ka talaga niya. Alam siya yung mag-prepare ng sauce para sa'yo. Bibigyan ka pa niya ng wet wipes, ganyan, or bigyan ka niya ng charger. Ang galing ng niya. Customer service. Kaya siguro siya 4 Taas, 4.9 siya sa Google. Alright! rice cake na may red bean. Tapos may, hindi ko alam kung ano yung powder na yan yung brown powder. Pero, essentially, buchi. Parang haba ng pila, no? Oo, sobrang haba. Nagko-cross siya ng isang maliit na street. Ganun kahaba yung pila. Masarap naman. Alright! Kita po, may hinihika na sa biyahe namin. Oh, yun, oh. Okay. Energy yan para sa lakaran. Ang nakakatawa dito sa may Nara Park, ang lawak niya. Oo. Kasi sobrang lawak niya. Para siyang in stark contrast dun sa parang city area na dikit-dikit yung mga establishments, kabahayan, ganon. Dito naman, parang ang dami mong empty space, walking space. Parang yung bawat temple. Magkakalayo sila, no? Tapos ang laki pa ng grounds nila. Oo, yun. Ang laki ng grounds ko. Ang laki rin ng lakaran. Pero yung dinayo talaga namin dito sa Nara Park ay itong mga deer. Hindi deer sa deer. Without S.
Pero nakakatawa kasi nakatambay lang yung mga yung mga deer, tas pwede mo sila pakainin. Kainin. Napaka-tame nila, no? Sanay na sila sa mga tao talaga. Kahit hawakan mo sila, hindi ka nila sisipain. Akala ko parang sila yung maninipa. Ayun. So, yun lang. Daming photoshoot ulit. Tapos, Oo, kasi maraming mga photo spots mga cherry blossom. cherry blossom, no? Kasi boom pa yung cherry blossom. So, medyo hindi na siya full, pero naabutan pa na. Naglalagas na siya, pero maganda pa rin siyang picturean. Yes. Kami ay babalik na ng Osaka. Maglalakad muna kami papuntang bus station. Bibilan daw niya ako sapatos. Bili kami sapatos. Kasi sakit na pa ako. Bilang ko siyang sapatos para bilhan niya ako ng sapatos. May ulterior motive Give and pala A few minutes later. Hello. Hi. Sakay na kami ng train. Paiba yung train nila. Si din. Parang Sino very kaya? hot. Sino kaya ang kaharap namin? Baka may nagkaharap na kami. Dila na. Okay. So, babalik na kami ng Osaka. Half day lang kami sa Nara. Deer lang. Deer. Makita naman yung deer. Wait na. Mag-shopping muna. Sana may mabili. O, tsaka conserve energy. Para bukas sa USJ. Tapos kami, USJ. Nasakyan namin lahat ng rides. Sana all! Totoo ba? In one day. Ito hindi kayanin. Ayun. Conserve energy. Ayan, so pabalik na ulit kami ng Osaka galing Nara. So, train ulit. Medyo malayo lang siya, no? Kasi intercity travel. So, mga 40 siguro to 1 hour yung travel. So, pagdating namin sa Osaka, bibili muna kami, shopping muna kami ng shoes. Meron silang mga area doon for malls, ganon. So, masarap mamili ng mga gamit doon kasi tax-free. And after nun, sobrang laki ng discount. 20% ba? Hindi ko alam pero natuwang-tuwa ako parang kunyari yung sa'yo, di ba parang 13,000 yen? Bili mo lang ng 10,000 yen. Oo. So, binababa niya talaga. Kaya masarap mag-shopping. Kaya may tuwang-tuwa. So, yun. After namin mag-shopping, so, dediretso kami Dotonbori kasi dinner time na. So, street foods. Try kami ng mga iba't ibang food dito. Try kami natong Wagyu beef. Wagyu beef. Ito na yata yung pinakamahal na barbecue na makakain ko sa buong buhay ko. Yung isang stick niya ay 1,500 yen. Magkano yung sa peso? 500 pesos? Isang stick. Ng barbecue. Isa lang ba yun? Isa lang yun. Isa lang? Sa Pilipinas, para 50 pesos na barbecue. Mahal na nga yun. Isa lang pala. Okay. Nag-share lang tayo. Atin na lang tayo. Ma-ekini lang. Oo. Okay, so, hindi natin kung masarap. Mainit? Nakaigawa ko kagating ko lang. It's not as soft as I imagined it would be. Kano siya ba? But it is not Sabi niya, lean, di ba? Ano? not worth it. Next time, iba-iba. Okay. Sole 500. Refund. Maliit eh. Ha? Maano siya matendon? Ayun no? Not legit. Nakapag-wagyu beef na ako sa Pilipinas. Hindi mo ganito eh. Okay. Budol.
Mm. Yeah. Sarap. Wala sa'yo strawberry. Hindi fake. Yan, nandito kami sa rotating sushi ulit. Ayan. Ayan na kami, wala rin order, pero kwanto. Mas maliit, mas masikip siya, pero okay lang din. Tingnan natin. Iba yung mga choices. Okay naman siya so far, maraming mga foods. Sarap. Mas sarap dito compared dun sa pura sushi. Mas pricey siya. No feeling ko kasi ba? Ay, kuha ka niyan, kuha ka. Yan. Better yung Kasi, sa pura sushi, 150 lahat. may mas mahal, pero mas maraming options, no? Favorite ko yung scallops. Pero wala nang bumalik ng scallops. Ayun natin. Siguro once special order kami ng scallops. Same price ba? Oo, same price naman. Kain ulit kami. Tadaan!